Brad, umayos ka, Brad, sa pagsasalita mo. Nakamonitor ka. Pinagbabantaan mo ba ako, Brad? Ha? Ano yung sinabi ko na minonitor mo? Bawal na po bang i-quote ngayon si Pangulong Duterte? Alam nyo, sumobra kayo, no? Sumobra po yung akala ninyo. Mahirap talaga pag mga Marcos, no? Akala nyo overpowerful na kayo. Ano po ang sinabi kong illegal? Grabe, Brad, umayos ka sa pagsasalita mo, nakamonitor ka. Kala mo talaga, bawal na po i-quote yung presidente namin dati na naglingkod sa atin. Tama naman yung sinasabi ni Pangulong Duterte. May nalalaman pa kayo, nakaano ka. Wala na po, matanda na po kami pare-pareho. Ayan, tignan nyo po yan kung sino po yan nagbanta na yan. Rub. Tignan nyo po yan. I-monitor natin yung rub na yan. Grabe kayo magbanta ito. Kala nyo, no? Salamat sa wasto at tapat na serbisyo sa bayan. Bawal na ba ngayon magsalita talaga rito? Undemocratic na po ba talaga? Hindi po kami nagtatakutan. Kine-quote lang namin si Tatay Digong. Bawal po siyang i-quote. Kala mo talaga no? Kung ano magagawa namin? Kung ganyan ang patakaran ng gobyerno. Mr. President, gano'n na po ba? Naka-live po ako rito. Pinagsasabihan ako nang minomonitor ako. Kaano-ano nyo po ba itong mga nagsasalita rito ng monitor? Gano'n na po ba talaga? Kayo? Minomonitor na ninyo lahat ng mga kilos ng mga vloggers? Mga Duterte vloggers? Yun lang. Si ICC is coming, utot nyo. Okay naman, di pumunta sila rito as sila na rin nga nagsabi, pumapasok sila rito pero hindi sila nagpapakilala, di ba? Parang anong klase 'yun? Kala ko ba kayo? Hawak nyo Pilipinas. Kala ko ba meron kayong kaya nyong pasunurin yung Pilipinas? Bakit pumapasok kayo rito nang hindi pinapaalam sa gobyerno? Di ba? Sa Tacloban press conference covered ng Pilipinas Kumahal. Yan po. Alam nyo, kung lahat po ng vlogger matatakot na lang sa mga banta ng mga pumapasok, wala na kaming karapatan. Basic po yan. Karapatan, di naman po tayo nananakot. Kino-quote lang po natin si Pangulong Duterte. Hindi po masamang i-quote lalo na yung dating presidente. Dapat imbestigahan kung kailan natayo ang mga illegal na pogo. Alam mo, Ritz, hindi po yan na kung kailan na itayo. Kung may problema ngayon, alimbawa, na itayo, parang ganito yan Ang gusto nyo kasi ganito, uugatin nyo kay Duterte. Hindi po kung kailan. Kung ano ang ginagawa ngayon. Baka kay Duterte sumusunod sa batas yan. Kung ngayon sila lumalabag, pwede po ba yun? Pwede. Hindi po ba? Pwede yun. Ang tao nga, pwedeng iba yung ginagawa mo nun. Yung mga adik nga nung panahon ni Duterte. Di ba? Yung mga adik nung panahon ni Duterte, hindi nag-adik. Ngayon, nag-adik na naman. Pwede po yung mangyari. Hindi po yung, kung masama talaga yung pogo, di patigil lang. Baka naman sumusunod sila sa batas Ang problema kasi, gusto nyo nang masisisi. Di ba? Gusto nila masisisi. Roro, kung ba naman boba, abogada siya, alam niya lahat ng pwedeng gawin. Kung malinis talaga siya at persecution lang ang lahat, wala, alam na this. Bakit siya nakulong ng 7 taon? Kung hindi niya po, di po ba? Boss Buds, with ngalit ng ngipin ng pagkakabanggit ni Tatay Digong na magtrabaho ka. Talaga? Hindi ko kasi, binabasa ko lang kasi, parang Lucky 9, humirit na, buta tuloy.
Parang 'di ba sa ano sa Lucky 9 ba 'yan? 8 ka na humihirit ka pa. Hindi mo na ihihirit yung 8. Bulok naman talagang admin ngayon. Wag yang at yang si De Lima. Hindi, batas po 'yan eh. Wala tayong magagawa. Sumusunod tayo sa batas eh. Ako, kaya nga kahit na against ako dun sa kay Bohong Navarro eh. Pero nung nagpasya na po yung batas na wala siyang kasalanan, wala tayong magagawa eh. Kasi pag tututulan natin, maski yung korte, magiging lawless na po tayo. Si De Lima, hindi po natin, nakita nyo ba kung question ko yung korte na nagpawalang bisa? Pero alam natin kung bakit siya napawalang bisa. Dahil yung mga testigo nagbaliktaran, yun naman po talaga eh. Yung sasabihin nila na hindi po totoo yun. Bumaliktad ang mga testigo. Oh. Ano pang ikakaso kung wala nang hindi na matibay yung kaso kasi yung mga testigo wala na eh, nagbaliktaran eh. Yun po ang naganap kay De Lima. Pero narinig na natin yung mga sinabi nila kaya nakatanim yan. Hindi natin narinig at walang paliwanag sa atin bakit sila nagbaliktaran. Ano yung dahilan? Tanong Boss Badong, paano kung hindi pa rin magtrabaho na maayos si Marcos Jr. sa susunod? Pang-4 na taon, posible pa rin bang mapatalsik siya? Di ba? Ako no, masyado pong malaki yung effort na gugugulin nyo para magpatalsik ng isang Pangulo. Di ba? Di yung effort na yan, suportahan na lang natin yung mga kandidato ni Pangulong Duterte at ng mga Duterte. Para mapadali po may panalo natin sa 2028 kasi sasakit lang ang ulo natin yan eh. 'Di ba? Naghahanap tayo ng marami po kasi yung dalawang people power. May mga pangyayari po, hindi po pinaplano yung people power kahit nung unang dalawa. No, hindi po pinagplanuhan 'yan. Nagkusa na 'yan eh. Tapos yung epekto ng people power, masama din eh. Wala rin nangyari sa Pilipinas. Kaya hanggat maaari, ayaw na ng tao yung panibagong people power. Pero tanungin nyo po yung mga tao. Gustong-gusto po nilang na ipanalo yung mga kandidato ng mga Duterte. Yun po kasi mag-aaksaya ka ng panahon para manawagan yan. Binibigyan mo lang yung administrasyon ng pagkakataon na ipahuli ka kasi wala namang, bawal po manawagan na revolusyon eh. O pagpapatalsik eh, di ba? Wala pong panawagan na gano'n eh. May kaso kanyan. Tsaka tignan nyo naman yung panawagan ni Pangulong Duterte. Oh. Gusto niya matapos ang termino. Di po ba? Minomonitor ng PBBM vloggers para sa content niya. Panakot lang ang ICC. Ito real talk tayo. Ang sabi nila, second quarter, dadakipin na si Pangulong Duterte ng ICC. Tapos na po second quarter eh. Third quarter na po tayo mula ng July. Ang second quarter po, June lang. Iusog na naman nila. Kaya nga po, usog lang ng usog yan. Wala na nga bumabanggit ngayon ng ICC. Sino pa po ang bumabanggit ng ICC? Yung mga napaniwala na lang nila. Pero yung mga original na nagsasalita tungkol sa ICC, wala na pong bumabanggit na kung kailan na mahuhuli. Di ba? Kasi sabi nila, second quarter, huli na. Tapos na po yung second quarter. Aaron, nakaraos na. Ninyo, ikaw ba yan? Ako ba si Ninyo? Layo ko, Brad. Nationwide na may isog rally. Hinahanap ko kung saan ka nag-cover, Boss Buds. Wala po akong kinabera. Mahirap po akong bumiyahe. Ang hirap po para sa akin. Pagbiyahe lang. Hindi katulad ng mga bata pang mga vlogger na kung bata-bata ko, naroon na ako sa Quezon City. Kanina, may sakit kasi yung misis ko eh. Papahatid sana ako kahit napauwi na lang ako babiyahe. Kaso gusto nang makakauwi, makapagpahinga.